Noong May 1999, may 14 na taong gulang na babaeng pabalik-balik sa isang police station sa Hong Kong. Halos 2 beses isang araw siyang pumupunta dito at nagsusumbong siya sa mga pulis na may kaluluwa daw ng babaeng sunod ng sunod sa kanya. Ito daw ay isang kaluluwa ng babaeng pinahirapan bago pinatay. At sinasabi pa nitong sumusunod daw ito sa kanya nang nakatali yung kamay at paa. Pero dahil 14 years old nga lang tong babae, yung mga pulis ay hindi siya siniseryoso. Inisip nila baka nananaginip lang ng masama tong bata, kaya naman nagsusumbong to sa kanila. At iniisip niya totoo yung napapanaginipan niya. Pero ni isang pulis sa estasyon na yon ay walang sumiseryoso sa sumbong nito. Hanggang sa umabot na ito ng ilang linggo. Pabalik-balik pa rin tong 14 years old na babae sa estasyon nila. At hanggang sa isang araw ay nagbago yung isinusumbong nito. Sabi nito sa kanila ay kasama daw siya sa pumatay dun sa babae. Sinabi pa nito na yung ulo daw ng babae na yun na pinatay nila ay nilagay nila sa loob ng manika ng Hello Kitty. Hindi makapaniwala yung mga pulis sa sinusumbong nito kung gaano kabrutal kung paano nila to ginawa. Kaya naman pinuntahan ng mga pulis yung apartment kung nasaan yung Hello Kitty at dito ay nalaman nga nilang totoo yung sinusumbong ng babae. Ang nakakadiring kwento na to ay ang sikat na Hello Kitty murder na itinuturing na isa sa mga pinakamalalang krimen na nangyari sa bansang China. Marami ng content creator ang nag-cover ng kwento na to. Yung iba ay dinagdagan nito ng ibang impormasyon para magmukha daw mas nakakatakot at yung iba naman ay nagdagdag ng ibang pangyayari para daw mas nakakadiri. Pero ang maririnig nyo sa video na to ay kung ano talaga nangyari kay Fan Man Yi ayon sa mga police report, ayon sa mga articles at sa mga aktual na picture. Dahil sa katotohanan pa lang na totoo itong nangyari ay nakakatakot at nakakadiri na may mga tao pala talagang kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. At sa kwento na to hinango yung isang nakakadiri din na palabas na there is a secret in my soup. At kung kagaya kita na mahilig manood ng mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Si Fan Man Yi ay pinanganak noong 1976 sa Shenzhen, isa itong city sa probinsya ng Guangdong sa China. Ang nakakalungkot lang sa buhay ni Man Yi ay bata pa lang siya ay inabandona na siya ng mga magulang niya. Kaya naman lumaki ito sa isang orphanage o bahay ampunan ng mga batang babae. Dito siya lumaki. Walang umampun sa kanya dito hanggang sa nag 15 years old siya ay kinailangan niya nang umalis dun sa bahay ampunan dahil ito yung patakaran dito. Meron pa rin naman siyang suportang natatanggap doon sa institusyon ng ampunan pero hindi ito sapat para mamuhay siya. Kaya naman noong 1991 ay napilitan siya magtrabaho bilang isang prostitute o babaeng bayaran para lamang makapamuhay siya sa araw-araw. Sa mga lumipas na taon ay gustuhin niya mang umalis sa ganitong uri ng trabaho ngunit wala siyang ibang alam na pwede niyang gawin. Kung san-san lang din siya natutulog noong mga panahon na to. Dahil wala naman siyang ibang kamag-anak na pwede niyang puntahan at wala din siyang kakilala na pwede niyang uwian. Kahit pag gustuhin niyang bumalik doon sa bahay ampunan ay alam niyang hindi na siya tatanggapin dito. At hanggang sa nakapasok siya sa isa sa mga brothel doon sa lugar nila na tinatawag na Romance Villa na kung saan maraming mga babae ditong bayaran at maraming mga lalaking dumadayo pa mula sa iba't ibang lugar para lang umupa sa mga babae dito. Mababa man yung tingin ni Man Yi sa uri ng trabaho niya, pero sa ganitong paraan kahit papano ay meron siyang natutulugan. Sa makalipas na mga taon ay may customer si Man Yi na ang pangalan ay Nang Chi-Yuen. Palagi siya nitong pinupuntahan, kumakain sila sa labas, hanggang sa makalipas na mga buwan ay nagkagustuhan sila. At hanggang noong 1996, 20 years old nito si Fan Man Yi, ay nagpakasal sila. Sinikap nilang mag-asawa na si Fan Man Yi ay wag nang bumalik sa trabaho niya. Ang kaso nga lang itong asawa niyang si Nang Chi-Yuen ay isang drug addict. Kaya naman sa mga taon nilang pagsasama ay palagi silang nag-aaway dahil dito at palagi rin silang kinakapos ng panggastos. Lalo pa itong lumala nung nagkaanak si Fan Man Yi noong 1998. Dito ay hindi niya na naiwasan dahil sa matinding pangangailangan ay bumalik siya sa pagtatrabaho sa club. Napasok naman siya bilang isang hostess sa Empress Karaoke Club. Dito ay iniwanan niya na rin yung asawa niya dahil lagi siya nitong sinasaktan. At sa club na yun ay nakita niya at nakilala yung dati niya ring customer na si Chan Man Lok. Itong si Chan Man Lok dati pa man ay palagi siya nitong niyayaya na sumama na sa kanya. Pinapangakuan siya nito ng apartment, pagkain, pera, mga bagay na kailangan ni Man Yi noong mga panahon na to.
pero hindi talaga siya pumapayag. Dahil kilala niya itong si Chan Manlok na kasama sa WSW Group. Itong WSW ay Washing Wo o mas kilala sa tinatawag na Wo Group Triad Societies. Ang grupo na to ay ang may pinakamahaba ng kwento sa kasaysayan ng Hong Kong kung ang pag-uusapan ay mga extortion, drug trafficking, gambling at prostitution. Kaya kung sa ibang bansa ay may tinatawag na Yakuza at Mafia, sa Hong Kong naman ay may tinatawag na Washing Wo Triad. Ayan ang mga dahilan kaya ayaw sumama ni Man Yi kay Manlok. Dahil ang mga miyembro ng grupo na yon ay hindi mo gugustuhin makasama o kahit pa makilala. At hanggang nung early 1999 ay nakagawa si Man Yi ng isang malaking pagkakamali. Siguro dahil na rin sa anak niya at matinding pangangailangan, nung nagkaroon siya ng pagkakataon ay natukso siyang nakawan si Chan Manlok. Ninakawan niya ito ng 4,000 Hong Kong dollars na ang katumbas ng presyo sa Pilipinas ngayon ay 30,000 pesos. Na kinalaunan ay nalaman din ni Chan Manlok na si Fan Man Yi pala talaga yung kumuha ng pera. Kaya naman kinumpronta niya to si Fan Man Yi na ibalik yung pera niya at dagdagan pa ito ng interest na 10,000 Hong Kong dollars na mahigit pa sa doble sa presyong ninakaw niya. Pero ito talaga yung presyong hinihingi ni Chan Manlok dahil alam niya talagang hindi ito kayang bayaran ni Fan Man Yi. Hindi naman talaga kailangan ni Manlok yung pera na yon. Gusto niya lang talagang mahirapan si Man Yi para mapilitan na itong sumama sa kanya. Pero sa lumipas na isang buwan, naibalik ni Man Yi yung 4,000 Hong Kong dollars sa pagtatrabaho bilang isang prostitute. Sa pag-iisip ni Manlok na baka maibalik lang yung pera niya, pati yung interest na hinihingi niya, ay kinausap niya yung dalawa niyang kaibigan na tauhan niya rin na si Wai Lun Leong at si Xing Cho Leong na kidnapin itong si Fan Man Yi at ang isisingit nilang dahilan ay yung ninakaw nitong pera. Ang balak ni Manlok sa plano na to ay pilitin si Man Yi na magtrabaho sa kanya. At hanggang nung March 17, 1999 ay may 3 lalaking pumasok sa dormitoryong tinutuluyan nito at kinidnap siya. At yung 3 lalaki nga na yun ay si Chan Manlok at yung dalawa niyang kasama. Dinala nila si Man Yi sa apartment na nirerentahan ni Manlok sa lugar na tinatawag na Granville Road. At dito na nga nagsimula yung paghihirap ni Fan Man Yi. Dito ay pinilit ni Manlok si Man Yi na magtrabaho sa kanya at magsimula ng panibagong buhay. Pero ayaw talaga nitong iwanan yung anak niya at ayaw niya ring masama sa grupo na kinasasalihan ni Manlok. Ang ginawa nilang 3 kay Man Yi ay tinalian nila ng wire yung kamay at paa nito at yung wire na yon ay hindi na nila tinanggal sa loob ng 1 buwan. Yung mga unang araw ni Man Yi sa apartment na yon, dito ay binubugbog siya, pinagsasamantalahan at tuwing gabi ay pinipilit ni Man Yi makawala sa pagkakatali niya. Kaya naman yung wire na nakatali sa kamay at paa niya ay lalo lang nagdulot ng sugat sa balat niya. Kapag nagmamakaawa naman ito, napakawalan na siya at magtatrabaho na lang siya hanggang sa mabayaran yung utang niya. Ang ginagawa ni Manlok ay pinapalo niya ito ng matigas na tubo na bakal. Minsan sa tuhod, sa kamay, at saka sa likod. At kapag naboboring naman yung 3 na to, ay tinatali nila si Man Yi ng nakatayo at ginagawa nila tong punching bag. Makalipas ang 1 linggo ay walang maayos na kain at inumin itong si Man Yi. Kaya naman nung nagluluto si Manlok pati ng mga kasama niya dun sa kusina, nakikiusap siyang pakainin man lang siya o kaya painumin siya ng malinis na tubig. Pero ang ginagawa nitong 3 ay kumukuha sila ng tinidor at sinasaksak sa katawan si Man Yi. Ito ay unang linggo pa lang ni Man Yi sa apartment na yon. May pagkakataon pang pinakain siya ng dumi at ihi ng tao. Kasabay nito yung pambubugbog at pagpalo ng tubo at kung minsan pa ay nagsisindi yung 3 na to ng kandila at pinapatak ito sa mga sugat ni Man Yi na nakuha niya sa pagsaksak ng tinidor at sa mga palo ng tubo. Nung narinig ng mga pulis yung mga kwento na to ay hindi sila makapaniwala dahil sa mahabang panahon ay ngayon lang sila nakarinig ng ganitong uring kalunos-lunos na krimen sa lugar nila. Lalo na't meron silang death penalty. Bukod sa kandilang sinisindihan nila at pinapatak sa katawan ni Man Yi, ay nagsimula na rin sila magsindi ng mga plastic dun sa apartment at pinapatak nila to sa likod at paa ni Man Yi. At pagkatapos nito maglapnos, ay papahira nila to ng sili. Isipin na lang natin yung sakit na nararamdaman ni Man Yi nung mga segundo na to. Paulit-ulit nila tong ginawa na kung minsan ay sinisipa ni Manlok yung ulo ni Man Yi ng napakaraming beses. Ayon sa testimonya ay halos 50 beses niya tong ginagawa. Kapag pinipilit ni Manlok si Man Yi nang umiti at hindi nito ginawa, ay sinisipa niya to sa ulo. Makalipas ang 3 linggo ni Man Yi dun sa apartment, yung wire na nakatali sa kamay at paa niya ay nakadikit na sa paligid ng buto niya.
Dahil pumapayat si Manyi ay hinihigpitan din nila yung tali. Nakahiga na lang si Manyi sa sahig ng apartment na yun. Doon na rin siya umiihi at dumudumi. At kapag nadadaanan ng tatlo si Manyi, sinisipa nila to, sinusuntok bago lagpasan. At hanggang nung April 14 ng gabi, halos isang buwan na ang lumilipas mula nung kinidnap nila to nung March 17. Pag uwi ni Manlok at ng mga kasama niya dun sa apartment galing sa mga gang activities nila, ay nakita nila si Manyi na wala ng buhay. Nung una ay natataranta sila kung anong dapat nilang gawin dahil hindi pwede makita yung bangkay nito dahil maaari nga silang masintensyahan ng death penalty. Kaya't ang naisip nilang gawin tatlo ay katayin yung katawan nito sa maliliit na parte at itapon ito sa iba't ibang lugar. Kaya't ayun na nga yung ginawa nila, dinala yung katawan nito sa CR. Pinagputol-putol nila yung katawan nito, yung malalaking parte ng katawan niya ay pinakuluan nila ng matagal sa malaking kaldero para humiwalay yung laman nito sa buto at maitapon nila ng mas maayos. Habang pinapakuluan nila yung ibang parte ni Manyi, yung ibang parte naman nito ay tinapon na nila sa iba't ibang basurahan dun sa lugar. Tumagal sila sa pagkatay sa katawan nito at sa pagpapakulo ng halos 10 oras. At yung huli na nga ay yung ulo nito. Pagkatapos humiwalay yung mga laman nito sa bungo niya, kumuha si Manlok ng isang Hello Kitty malaki dun sa apartment. Tinastas niya yung tahi nito sa ulo at dito ipinasok yung bungo ni Manyi. Pagkatapos niya itong gawin ay tinahi niya rin ito para isara. Pagkatapos nilang gawin lahat ng to at pagkatapos nila makapaglinis. Dahil sa tagal nila tong ginawa ay nagutom sila. Kaya naman nagluto sila ng pagkain sa parehong kalderong pinaglutuan nila sa iba't ibang parte sa katawan ni Manyi, pati na rin yung ulo nito. Dito ay masasabi na talaga natin na wala sa matinong pag-iisip itong tatlo. Kaya natin nalaman lahat ng mga impormasyon na to ay may kasama sila Manlok na isang 14 years old na babae sa buong panahong pinapahirapan nila si Fan Manyi. At yung 14 years old na babae na yon ay si Ah Fong, na isa sa mga tinuturing na babae ni Chan Manlok. Makalipas pa lang ang ilang araw, pagkatapos mamatay ni Fan Manyi, ay nagsimulang makita ni Ah Fong yung kaluluwa nito. Palagi daw itong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Mapa sa kwarto niya man, mapa sa salamin, maging sa paglalakad niya sa labas, ay nakikita niya si Fan Manyi sa daan na nakatali. Sinusubukan siya nitong kausapin pero hindi niya maintindihan yung sinasabi nito. Pero sa itsura daw ng mukha nito ay parang humihingi ito ng tulong. Kaya't ang ginawa ni Afong ay pumunta siya sa police station malapit dun sa lugar. Dito ay sinabi niyang may kaluluwa daw ng babaeng humihingi ng tulong sa kanya at kinuwento ni Afong sa mga pulis yung buong detalyadong nangyari kay Fan Manyi. Pero gaya nga ng sabi ko nung una, hindi siya pinanawalaan ng mga pulis dahil masyadong kadiri, masyadong brutal at masyadong detalyado yung pagkakakwento nito. Inisip nila baka na naginip lang to ng masama o may napanood itong horror movie at iniisip nitong bata na baka totoo yung nakikita niya. Sinubukan tanongin ng mga pulis kung sino yung mga magulang niya pero ang ginagawa ni Afong ay umaalis siya sa police station. Nung bumalik ulit ito ay tinanong siya ng mga pulis ano bang pakay ng mga lalaking pumatay sa kanya. Ang sagot ni Afong ay hindi niya daw alam, siguro katuwaan lang. Dahilan kaya hindi lalong naniwala yung mga pulis sa kanya. At hanggang nung May 24 ay pumunta ulit si Afong dun sa police station dahil ayaw talaga siyang tigilan ni Fan Manyi. Isang beses daw ay nakita niya daw yung pugot na ulo ni Fan Manyi at hinabol siya nito. Ilang beses pa itong nangyari kaya't sinabi niya na sa mga pulis na kasama talaga siya sa mga pumatay kay Manyi. Ang ginawa ng mga pulis ay pinuntahan nila yung apartment na tinuturo ni Afong kung saan naroon daw yung Hello Kitty na manika at nasa loob daw nito yung bungo ni Manyi. Pagpasok ng mga pulis dun sa apartment na yon ay nakakita sila ng napakaraming Hello Kitty na sirena kaya naman hinanap pa nila kung nasaan dito yung bungo ni Manyi. At nung nakita na nga nila to ay nalaman din ng mga pulis na totoo nga talaga yung kinikwento ng 14 years old na babae na to. Pinuntahan din nila yung lumang basurahan sa likod ng apartment building at dito ay nakita sila ng plastic bag kung saan may iba't ibang parte ng katawan ni Manyi. Nagpakalayo-layo yung tatlo kaya tumagal yung trial pero nahuli rin sila noong February taong 2000. Halos mag-iisang taon na matapos nilang gawin yung krimen. Nagsimula yung trial nilang tatlo noong October 2000 at ang testimonya ni Afong ang ginamit nila, ang kapalit nito ay immunity o hindi siya makakasuhan. Ang naging kaso ng tatlo ay manslaughter at ang sentensya ay habang buhay na pagkakakulong with the possibility of parole makalipas ang 20 taon. Si Xing Chol Yung naman ay naipagtanggol ng abogado niya. Nasabit lang siya dun sa krimen kaya naman makalipas ang 18 taon ay nakalaya ito. Yung mga gamit sa apartment ni Chan Manlok
Yung kalderong ginamit nila sa pagpapakulo sa katawan ni Fan Man-yi, pati na rin yung sandok at kutsilyong ginamit nila sa paghihiwalay sa laman at buto nito ay nandun pa rin sa apartment na silang ginamit pa rin nila matapos yung krimen sa pagluluto ng pagkain. Yung ganitong uri ng krimen bago yung taong 1999 ay napakabihira sa China. Kaya naman yung mga media sa iba't ibang bansa ay pumunta sa Hong Kong para dumalo sa hearing ng tatlo. Sabi ng mga dumalo dito, habang naghihiring daw sila dun sa korte ay biglang namatay lahat ng ilaw sa loob nito. Maraming hindi naniwala sa kwento na to, pero pinatotohanan ito nung siyam na abogadong dumalo dun sa hearing. Pero ang paniniwala ng karamihan ay hindi talaga minumulto si Afong ng kaluluwa ni Fan Man-yi, kundi dinadalaw lang talaga siya ng konsensya niya. Isa ito sa itinuturing na pinakamalalang krimen na nangyari sa kasaysayan ng Hong Kong, na sinasabi pa nga ng iba kung may Junko Furuta ang Japan, may Fan Man-yi naman sa China. Ang nakakalungkot lang dito sa bansang China ay isa lang ito sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari dun sa bansa. At dyan na nga natatapos yung kwento na to. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content ay ilike mo na yung video at mag-comment ka na lang kung ano masasabi mo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.